Gagawa tayo ng dalawang kikilatisin natin para ipakita ko sa inyo kung anong kaibahan ng dalawang kilatis, yung 8K at yung 10K, no? Kasi marami ding nalito dito, lalong-lalo na yung mga beginner, no? Kasi yung napagkamalan yung 8K na 10K, no? Kaya yung iba, kung lalo na just mga ibang mga pawn shop, no? Yung mga baguhan na nag-a-appraise, nagpa-practice pa lang, tumatanggap ng item na napagkamalan nila 10K, yun pala ay 8K lang. Dahil unang-unang reason, walang stamps eh. Walang stamps. Kaya yung ibang pawn shop, dahil sa daming siguro na over-appraise yung mga appraiser dyan, sa mga ganyan, no? Ay karamihan sa pawn shop ngayon, hindi na tumatanggap ng hindi sila tumatanggap na ng mga mababa sa 10K. Pero kung tutusin, kung titingnan natin, ginto pa rin yan. Meron pa rin siyang ginto, no? May gold content pa rin yan. Pero siguro nakita ng management na tumaas yung rematado, yung mga overappraised. Kaya siguro iniwasan nila yon, no? Kaya ang kinukuha na ngayon sa karamihan sa mga pawn shop, 14K pataas, no? Best. Lalong-lalo na yung mga bababang mga low carat, kung walang stamps, lalong nakakalito yun, no? So, ipapakita ko sa inyo yung dalawang kilatis kung anong kaibahan. Ito best, may dalawa tayong kilatis, Ito yung 10K standard, ito yung 8K na walang stamps best, no? So, una nating uriin dito ngayon yung 10K. Pero bago ang lahat best, papakita ko muna sa inyo ang stamps ng ating 10K na jewelry. Ano po best? Ayan po. Nakita niyo ba best, no? Ayan po. Nakita natin, no? So, kukilatisin na natin. Ayan. Ito yung ating 10K. So, lalagyan na natin ng asido. Ayan. Nakita niyo ba best, no? Unti-unti siyang namumula. Hindi agad-agad siyang namumula. Dahil po, yan ay 10K. Ayan po. Ito namang isa ay 9K. Ito po best. Ito namang isa best ay 8K. Ano best? Uriin natin. Ayan. So, lalagyan na natin to ng asido. Okay, best. Ang reaction sa asido ng isang 8K. Ayan. Diba? Nakita yung ba best, no? Namumula siya. Namumula agad siya. Nagkaroon agad ng reaction. Pero hindi siya totally na-dissolve dahil meron siyang gold na 33.3% ng gold content. So, hindi siya. Yung na-dissolve dyan, yun yung mga alloy. Ano best? Ayan na po. Okay. Ayan po pinakita ko sa inyo, best friend. Ayan best, no? Pinakita ko na sa inyo yung dalawang kilatis, no? Yung kaibahan nila, no? Nakita natin, yung isa kasi standard na 10K yon, tapos meron tayong 8K. So, pag nilagyan natin yung asido yung 8K, nakita nyo naman agad, nagkaroon ng reaction agad. Nagre-react agad siya. Halos mabubura yung mga traces niya. Pero hindi siya totally nabura dahil sa katotohanan, mayroon siyang gold content pa rin. Yung 8K, meron siyang 33.3% na gold content. Yung 8K po. Kaya, ang na-dissolve lang kasi sa mga asido ay yung other metal, yung tulad ng mga silver, copper, yun yung na-dissolve dun sa asido. So, pag lagay natin ng asido,
nagano agad siya, parang totally siya, parang nawala siya, no, sa bato. Pero may naiwan siya dahil gawa nung meron pa rin siyang 33.3% na gold. Kaya hindi siya totaling nawala. Pero nakita natin ang bilis ng reaction nung 8K, ano po. Doon naman sa 10K kasi, yung 10K, no, unti-unti ho, unti-unti, hindi siya ganun kabilis katulad ng sa 8K. So, unti-unting reaction lang po, no, kasi ang naging reaction lang niya dahil mas marami siyang gold compared dun sa 8K, ano ho. So, yung still yung nakikita natin na unti-unting nagkaroon ng reaction dahil po sa alloy yan na inilagay doon sa jewelry na yan, best, no? Kaya yun po ang pag-iingatan natin dahil pagka nagkilatis tayo, unang-una, kaya minsan pag sa mga baguhan, tinuturo ko na mahalaga din titingnan natin yung yung stamps ng isang jewelry. Bakit ho? Kasi yung mga eksperto kasi, yung mga galing na talagang mag-appraise, hindi na nila tinitingnan masyado yung stamps, no? Pero still, ang pinaka SOP kasi, titinan mo. Titinan mo yung, kasama sa titinan mo yung craftsmanship ng isang jewelry, no? Kasama mo na titinan yung stamps niya. So, yung yung pagka-stamp niya, yung pag-mark niya, yung pagkagawa, kung imported ba o locally made yung stamps niya, no? So, isang purpose din kasi ang nakakatulong sa tinitingnan mo na yung stamps, parang stopper, no? Stopper. Kaya importante talaga, titingnan mo rin, alamin mo rin ang stamps ng isang jewelry. Kasi yun ang magiging magsisilbing stopper siya. Na pag nagkilatis ka, dapat hindi ka susubra doon sa stamps na nakikita mo. No? Dapat ang kilatis mo, yung stamps na nakita mo, pababa. Ganun po, no? So, kung may nakita mo, kaya makita mo 585, 14K po, no? So, ibig sabihin may guide ka na hindi ka dapat lumagpas sa stamps na nakikita mo best. No? Yan ang kahalagahan kapag nag-appraise kayo na unang-una, titingnan mo talaga ang stamps. Dapat alam mo yung mga stamps na jewelry. Kasi nakakatulong po yan sa ating pagkilatis. Ano best? Yun lang po muna sa ngayon ang gusto kong i-share sa inyo. Yung pag-comparison ng dalawang kilatis, yung 8K at 10K po. No? Best? Maraming po salamat. Please subscribe sa channel kong ito. Kung may mga nakita kayo, best na mga advertisement, sana po huwag niyong skip para nakakatulong naman po kayo sa aking channel na ito, best, no? Hanggang sa muli po, meron nga pala akong FB page. Please follow din po for more tips and guide. Bye-bye, best!